Tila next in line na umano sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo para samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng hainan ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong war campaign. De la Rosa, medyo sure ako kasi talagang perpetrator, walang iba yan kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokhang. Kasunod ng pagdinay ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero nilinaw ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan sa certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conte, kung sakali hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato de la Rosa, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Ronald Bato de la Rosa ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tokhang na nakapagtala ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo, ayon kay Attorney Conte, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila, pero kinilala umano sila bilang co-perpetrator sa crimes against humanity charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon pa kay Attorney Conte, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa raw ang mga pamilya ng EJK victims na 2 taon lamang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa rin naman ang final schedule kung kailan ang confirmation on charge niya. December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, and even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Conte, desisyon na ng pamilyang Duterte kung i-consider ito. Pero dahil sa mga kinahaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantages ito para kay Roque. Matatanda ang humarap sa kasong qualified human trafficking si Roque, kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinansila na ng DFA ang passport ni Roque at pending na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sino daw bang nagsabing natatakot si Bato?
Ha? Mga kabunyog, sa tingin nyo, hindi ba natatakot si Bato? Kaya pala, wala pa nga yung warrant of arrest ng ICC, nagtatago na eh. Yung pala yung hindi natatakot. Alam nyo, ito kasing mga DDS, in denial sa katotohanan eh. Yan ang problema sa mga ganito eh. In denial sila. Hindi talaga nila matanggap yung katotohanan. Katulad nun, si Harry Roque, pag nagla-live, sigurado ako, magagrant ang interim release ni Tatay Digong. Sinabi na natin, mahirap mag-grant yan. Iba ang ICC. Kung sa Pilipinas yan, oo, pwede mong lagayan ang mga ano dito. Ang sistema ng hustisya sa atin dito, wala. Oh, ang hirap ng ano. Kaya nga, pag dito sa Pilipinas, sila Bato, sila Duterte, mayayabang yan dito. Kaya nga di ba dito nang hahamon sila? Kasuhan nyo kami. Kung sa tingin ninyo, may mali kaming ginawa, kasuhan nyo kami. Dito yan sa Pilipinas. Dito yan. Kaya nga di ba noon minumura ni Duterte ang ICC? Di ba noon binabastos nila ang ICC? Kasi alam nila, ang akala nila hindi sila maaaresto ng ICC. Dito sa Pilipinas, hinahamon nila. Kung mayroon kayong ebidensya laban sa amin, kasuhan nyo kami dito sa korte sa Pilipinas. Ang gusto talaga nila dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi alam nilang kaya nilang kontrol. Unang-una, ang mga pulis. Ang mga pulis, ang mga testigo, kaya nilang takutin. Pag dito sa Pilipinas, kaya nilang lagay yan. Ang mga prosecutors, kaya nilang kausapin. Ang mga huwis, kaya nilang kausapin. Kaya nilang takutin. Yun. Kaya lang ngayon, wala eh. ICC na yun. ICC na yun. Hindi mo kayang lagayan yun. Hindi mo kayang kausapin yun. Lalong hindi mo kayang takutin yun. Na-realize na naman yan ni Bato kahapon. Na-realize niya na naman yan. Nanonood yan kahapon. Kahit nagtatago yan si Bato, nanonood siya noon. At anong nakita niya? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, sila Bato nakita nyo, nung pinapatupad nila ang war on, bakit masyado silang mayabang? Bakit parang wala silang kinakatakutan? Kasi alam nila na kung Pilipinas lang naman ang pag-uusapan, kayang-kaya yan. Di ba? At nung kinaso sila sa ICC, akala nila nakaisa sila. Tinanggal nila ang Pilipinas sa ICC. Akala nila, yan, safe na tayo. Wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Di ba? Pangalawa na naman. Ano na naman ang kasunod? Nanalo si Marcos at Duterte, kakampi nila yan. Uniteam yan. So wala na. Safe na. Di ba? Safe na safe. Kaya lang, God works in mysterious ways. Lagi ko yan sinasabi, di ba? Tapos si Bato, ang tinitingnan ni Bato, baka magaling naman si Attorney Kaufman, baka kaya namang ilaban. Ang problema, sunod-sunod ang pagkatalo. Ano bang naipanalo ni Kaufman ng mga motions? Wala, no? Tapos ito na naman, inaasahan nila, appeals. Kasi pinakita nila na si Duterte ay grabe na ang kalagayan, talagang sakitin na, payat na. Ang inaasahan nila sa mga drama na yan, makukumbinsi na ang ICC na bigyan ng interim release. Ang problema ngayon, ang naging desisyon, denied yung interim release. Di nakarating yan kay Bato. So anong na-realize ni Bato dyan? Shout out, Vincent Tamaka. Nung na-realize ni Bato dyan, mahirap pala. Pag nakulong pala ako dun sa ICC, wala nang kawala. Walang piyansa, walang interim release. Hindi mo kayang paikutan ang mga judges ng ICC. Siguro nakikita niya kahapon yung babaeng nagbabasa, si presiding judge, Luz Aranza. Parang hindi parang napakaano nito. Hindi ito kayang suhulan, hindi ito kayang kausapin. At ang nakakano dyan, napapansin nyo, ang presiding judge doon sa pre-trial chamber, si Judge Mutok, babae, Romanian.
Ito naman, presiding judge na naman sa appeals chamber, babae na naman. Si Judge Luz Caranza, Peruvian. Oh, ayan. So sa mga tulad nila Bato, sa Duterte na mga pamacho, payabang na, ano yan, binabastos ang kababaihan. O yun, babae. Mga babaeng presiding judges ang nag-aano sa kanila. Ha? Di ba? Oh. Kaya ang nangyari dito, na-realize na, nakita na siguro ni Bato kahapon. Pag dinala ako sa ICC, wala nang kawala doon. Unang-una, wala namang interim release. Si Duterte na nga, sabi nila, si EPRRD na nga, na matanda na, nagdrama na nasakitin, nadrama na unconscious, natumba, hindi pinagbigyan, hindi na dala ang ICC sa mga drama, lalo pa si Bato. Pag pumunta doon si Bato, makulong siya doon, pwede niya bang sabihin na interim release? Ang dahilan ay may sakit siya. Diba? Kabunyog mga kababayan. Kaya si Bato, nare-realize niya dyan, ang pag-asa na lang talaga ni Bato ay kapag ang Korte Suprema naglabas ng desisyon na ang pagkaka-aresto kay Duterte, pagkakadala sa ICC, ay unconstitutional. Yun na lang ang pag-asa ni Bato dyan. Di ba? Yun na lang ang pag-asa ni Bato. Kapag ang Supreme Court ay diniklara na yung pag-aresto kay Duterte ay hindi dumaan sa tamang proseso, unconstitutional, illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte. Si Duterte hindi na maibabalik. Kahit ganun ang maging desisyon ng Korte Suprema, si Duterte hindi na, nandun na yun. Alangan namang orderan ng Korte Suprema ng Pilipinas na pabalikin dito si Duterte kasi mali yung pagkaka-aresto. Walang ganun. Pero si Bato, pwede na sa kanya na maprotektahan siya ng desisyon na yan. Kaya nakikita ko parang dinaras ngayon ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayong kahapon lang may nilabas ang announcement ang Korte Suprema. Mayroon ng aksyon ang Korte Suprema doon sa petisyon nila Basti Duterte. Mayroon na. Ang sabi ng Korte Suprema, within 30 days, magbigay ng comment yung iba-ibang mga opisina ng gobyerno. Ibig sabihin, baka malapit ng magdesisyon ng Korte Suprema. Yun ang inaasahan ni Bato. Yun ang inaasahan ni Bato. Pero kung ngayon, yan, nakikita na ni Bato. Itong nakikita ni Bato, pag siya na-aresto, pag siya nadala sa ICC, anong gagawin niya? Interim release? Anong ground niya? Na siya, unfit na to stand trial, sakitin na. Walang maniniwala sa forma ng katawan ni Bato. Hindi makukumbinsi ang ICC. Kung si Duterte nga na matanda na at may sakit daw, natumba na nga daw sa sahig, unconscious, hindi umubra sa ICC, lalo pa ang kung ni Bato. Pangalawa, yung mga sinasabi nila Bato na wala sa kanilang testigo, walang ebidensya, ay tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. At alam nila Bato na pagdating sa ICC, yun, i-consider talaga ng ICC yun, yung mga testigo na yun. Nandun na si Garma, nandun na si Las Cañas, nandun na si Matubato, di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, si Bato, alam niya na wag dapat siyang madala sa ICC. Pag nadala siya sa ICC, wala na. Parang katulad yan kay Duterte. Nadala na doon. O kahit may resolusyon yung Senado, pabor kay Duterte, may nagawa ba? Wala. Ngayon na naman ang Korte Suprema magdi-decide kay Duterte. Halimbawa mag-decide ang Korte Suprema, sabihin na illegal, unconstitutional yung pagkaka-aresto kay Duterte. Mapapabalik pa ba si Duterte sa Pilipinas? Hindi na. Kaya alam ni Bato na once madala siya doon, wala. Kaya alam niya yan. Nakita niya yung resolve. Nakita niya yung pagkakaiba ng ICC. Hindi siya abogado. Wala siyang idea ng ICC. Pero ngayon nakita niya na, iba pala itong ICC na to. Hindi pala ito kayang paikutin. Yan ang nare-realize ni Bato. Hindi pala kayang paikutin yung ICC na yan. Babae yung presiding judge. Mga babae ang naghahawak ng yung sa pre-trial chamber si Judge Moto. Presiding judge. Dito naman sa appeals chamber si Judge Caranza yung kahapon.
binabastos nga si Judge Karan sa kahapon. Yan ba ang ang ina ni Claire Castro? Kinakantsawan ng ganun. Oh. Pero ang nare-realize ni Bato, mahirap pala. Kapag napunta pala ako sa ICC, doon na. Oh, doon na ako matatapos. Unang-una, ang mga judges hindi pwedeng lagayan, hindi pwedeng suhulan, hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng impluwensyahan. Wala. Kahit mag-rally na yung mga DDS, nakailang rally na doon. Nakailang rally na doon ang mga DDS supporters, nag-iiyakan, nagsisigawan, lahat na ginagawa nila. Oh, tapos dito pa may resolution pa ang Senado. Oh, nabago ba? Na-impluwensya ba ang ICC? Hindi. Oh, Kilabot Gaming Ricafort, shout out. Oh, kaya mga kabunyo, actually kahapon, yung mga nanonood na mga biktima at saka pamilya ng biktima ng mga war on drugs, nanonood sila kahapon tinipon sila sa isang isang venue, tinipon sila. Tapos paglabas ng desisyon ng presiding judge, tuwang-tuwa yung mga pamilya ng mga biktima, nagpapalakpakan sila. Alam nyo kung anong na-realize? Sana ganyan din ang Pilipinas. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan na korte na hindi natatakot? May due process. May due process, yes. Pero hindi nasisindak, hindi natatakot. At saka talagang tinitingnan yung argumento at ebidensya. Pagka ganon, ang ganda sana ng Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Kahit anong gawin ng mga DDS, kahit anong gawin, may resolution na may resolution na yung Senado in support kay Duterte. May rally na ang mga DDS doon sa Dahig. Mayroon pa silang mga sa social media. Todo-todo, mayroon pang mga drama na si Duterte ay payat na. Wala nang naaalala, natumba pa, unconscious, kung ano-ano na. Nadala ba ang ICC? Nadala ba? Hindi. Hindi. Kaya nare-realize diyan ni Bato, mahirap. Mahirap pala. Pag napunta ako diyan sa ICC, tapos na talaga. Oo. Ano mga kabunyog? Nare-realize yan. Kaya sa tingin ko magtatago na si Bato. Hindi ito magpaparesto si Bato. Pasiguro nang masyado si Bato Pasiguro nang masyado si Bato. Bakit? Ayaw niya nang maulit yung masurpresa siya. Si Duterte na surpresa Di ba? Naalala niyo si Duterte. Nandun siya sa nandun siya sa Hong Kong. Tapos nung nandun siya sa Hong Kong, nagpatipon doon ng mga supporters ng DDS. Tapos, nagsalita si Duterte doon. Tinanong doon si Duterte, may bali-balita po na mayroon na daw kayong arrest warrant galing sa ICC. Ano po bang gagawin nyo? Sabi ni Duterte doon habang nasa Hong Kong. Sige! Tingnan natin. Subukan nila kung kaya nila akong arestuhin. Diba? Naalala nyo yun? Nandun si Digong noon sa Hong Kong. Pinag-usapan na noon na siya, may warrant of arrest na. At tinanong siya doon, mayabang pa si Duterte. Pag landing ng eroplano niya sa NAIA, yun, nandun na sila Roque. Nandun na yung Interpol. Wala nang nagawa si Duterte. Na doon, nasurpresa sila. Sabi nga ni Atty. Martin Delgra, hindi namin inaasahan yun O ngayon kay Bato, ayaw niya na rin yun. Kaya ngayon, bali-balita pa lang, hindi pa nga kumpirmado, bali-balita pa lang ni Ombudsman Boyeng Rimulya na mayroon na. Balita, mayroon na akong kopya. Hindi pa ito opisyal. Pero naniwala na sila Bato. Naniwala na sila Bato. Nagtago na si Bato. Hindi na nagpapakita sa Senado. Kaya nga galit na si Senate President Soto Hindi okay yan, sabi niya. Bakit hindi na siya nagpapakita? Dapat pag-uusapan yan, pag-aaralan kung anong gagawin sa kanya. So ngayon, si Bato, alam niya kasi, once na lumabas ang arrest warrant ng ICC, kung mayroon na nga, paano kung habang nandun siya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant ng ICC? Hindi na siya makakalabas ng Senado. Di ba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ito?
Ano ito mga kabunyog? Sa tingin ko, itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito. Ayaw talaga ni Bato. Yung sinasabi ni Bato na handa siyang harapin ng ICC, buti nga daw na mapunta siya sa ICC para mabantayan niya si Duterte. Sabi niya lang yun. Sabi niya lang yun. Pero ang totoo niyan, naiisip yan ni Bato. Kapag naaresto siya, nadala siya sa ICC, tapos na ang maliligayang araw niya. Wala na. Hindi na siya makakapag-ihaw ng isda. Pwede ba dong mag-ihaw ng isda? Hindi ko lang alam ang rule eh. Hindi ko lang alam. Ha? Dito kasi, laging ang live, ang mga post ni Bato, nag-iihaw ng isda, nag-iihaw ng karne, limpo. Diba? Oh. Ang pinaka-problema ni Bato, problema ni Bato, pambayad sa abogado. Oh. Sabi ni Sara Duterte sa kanya, mayroon na akong irerekomendang abogado kay Bato. Oh. Magaling, British lawyer. Sabi siguro ni Bato, ito naman si BP Sara, ha? Talagang parang nakikita niya nang maaaresto ako, kaya ang itutulong niya sa akin, may abogado na daw siyang irerekomenda. Pangalawa, saan manggagaling ang pambayad doon sa abogado na yon? Kung ang bayad kay Kaufman ay 150 million, iniisip ni Bato, monthly 150 million, isang abogado lang. Saan ako kukuha ang pambayad niyan? O sabihin pa nating marami siyang pera na nakurakot sa bayan. Halimbawa lang, marami siyang nakurakot, ha? Hindi ko sinasabing kurakot siya. Assuming na ang dami niyang nakurakot, mauubos yan. Hindi naman siguro bilyon ang nakurakot ni Bato. Hindi naman, sila Duterte siguro. Oh, ay ang problema mo kung 150 million ang bayad mo isang buwan sa abogado. Ang sabi lang ni Sara sa kanya, nakausap ko na si Senator Bato de la Rosa dyan, sabi niya as early as April, sinabihan ko na siya tungkol dyan sa warrant of arrest at mayroon na ako sa kanyang nirekomendang abogado. Sabi yan ni Sara, hindi yan chismis ha. Alam nyo naman ako, sinusubaybayan ko ang mga nangyari dito. O ngayon, tingnan nyo kahapon, lungkot ang mga DDS, nag-iiyakan, may picture ni Kaufman, nakangiti. Ay, siyempre, mag-grant ang motion niya o hindi, may sweldo si Kaufman. Oh, dinidelay pa ng dinidelay ni Kaufman, delaying tactics, di lalong tumatagal. Lalong humahaba itong kaso na to. Oh. Pwede naman yan, kukuha siya nung mukhang mayroon naman yata sa ICC nung parang PAW. Mayroong ganun. Yung mag-a-assist na lawyer na ipoprovide ng korte, wala kang pambayad. Pero syempre, gusto ni Bato, yung abogado niya, parang private din. Hindi yung prinubide ng korte. Kaya lang, saan siya kukuha ng pambayad? Si Bato. Ubus niyan yung mga niya, kung ano mang pera niya dyan. Hindi naman kasi yan maliit na gastos lang eh. Pangalawa, yung pamilya ni Duterte, buti yan, maraming pera yan. Syempre, si Pulong, congressman yan. Ikaw ba naman, mula 2019 to 2022, 51 billion ang flood control projects mo. Diba? So marami. Si Baste, marami ring pera yan, mayor yan ng Davao, malaki ang budget ng Davao. Si Omar, yung anak ni Pulong, congressman. Si Sara, mayor dati, vice president, ang daming pondo. Kaya palit-palitan yung pamilya ni Pulong, pamilya ni Sara, balik-balik sila. Pag si Bato, hindi. Yung pamilya niya, pag nagbalik-balik doon sa dahig, bibisita sa kanya, ubos ang pera ni Bato talaga. Kaya naiisip ni Bato yan, ano ba itong nangyari sa akin? Ha? Mga kabunyog, ha? Kaya, naiisip na ni Bato yan. Nanalo ka nga nung eleksyon ng May 2025. Nanalo ka, nga nagtatago ka naman ngayon. Kaya, mahirap yung sitwasyon ni Bato diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti si Bungo. Si Bungo, kung ma-issue ng warrant of arrest, makulong sa ICC, marami rin pera yan. Si Bato, mayroon din yan, kaya lang, hindi ganun karami yan. Hindi ganun karami yan.
Mabuti pa nga si Kibuloy dito lang sa Pilipinas eh. Di kung dinadalaw siya. Oh. Pero pagka doon ka sa ICC, ang pamasahe papunta doon, ay grabe. Grabe. Eroplano. Ilang oras ba ang biyahe sa ano? Ilang oras ba ang biyahe sa eroplano? Basta ako, inaabot yata kaming 16 hours. 16 hours, kakapagod ang biyahe papuntang Europe. May stop, may ano doon. May ano sa halimbawa, sasakay ka ng Emirates, didadaan ka muna ng Dubai o mga ilang oras ang tigil doon. 7 hours galing Pilipinas to Dubai, mga ganon. 6 hours naman galing ng ano o 8 hours ba? Galing ng Dubai to ano to kung saan sa Europe. Kapagod. Kakapagod ng biyahe. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ano ni Bato. Kaya parang ano, mahal na mahal nila si Tatay Digong nila, sinunod nila ang lahat ng gusto ni Tatay Digong nila, ng in-order ni Tatay Digong nila, ayan, patin si ganito, patin to, patin nyo na si ganito, patay, wala. Yun ang programa ni Duterte noon eh, patay, tayo dito, di ba? Tokhang, yun. O ngayon, pinagbabayaran na nila. Pinagbabayaran nila. Si Bato, dahil siya ang nagpatupad niyan sa PNP. Siya ang unang PNP chief niyan. Panahon ni Duterte. Kaya ano ito? Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, si Bato, nare-realize niya na yan. Hindi ako magpapa-aresto. Siguro ni Bato. Wag na muna ako magpakita. Hindi na muna ako aatin sa sesyon sa Senado. Baka matulad ako kay Duterte, kay Digong, kay Tatay Digong nila. Pagbaba sa eroplano, ayan, nakaabang na. So, si Bato naman, pag-attend sa sesyon sa Senado, ayan, kaabang na ang arrest warrant. Nandyan na ang mga autoridad. Wala nang ligtas. Oh. Kaya, ano yan, maliban na lang kung lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Yun ang iniintay. Okay?